Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa po magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong araw na ito ng Lunes Santo. Ngayon po ay Marso 25 taong 2024. Silipin na po natin ang mga nabubulabog at mga nagigising na headlines. Pinoy Gising. Panibagong big time oil price hike sasalubong sa mga motorista bukas. Ilang mga pasero magsisiuwian sa kanilang mga probinsya maagang bumiyahe ngayong Semana Santa. Dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. hindi pa makababalik sa Pilipinas. Pinatalsik na mambabatas dudulog sa UN Commission on Human Rights Council. Mga kabataang edad 1 hanggang 4 maaari nang magkaroon ng National ID. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Alright, muli magandang umaga sa ating mga kababayan nakatutok sa kanilang pong mga talapitan via DWIZ 882 sa bilang may todong lakas at syempre sa Aliw 23 at sa ating pong official website at Facebook and YouTube live streaming DWIZ. Hanapin nyo lamang po yan, search nyo po, i-click po ninyo yung bell button, like, share and subscribe para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa ating bilang may todong lakas. At ipaalala lamang po natin mga katodos, hanggang Miyerkules po ang operasyon, ang pagsasahimpapawid ng ating pong himpilan sapagkat tayo po ay magbibigay daan simula Huwebes hanggang Sabado de Gloria po. Tayo po ay magbibigay daan sa maintenance po ng ating pong mga pasilidad at siyempre ng ating pong mga equipments. Tayo po ay magbabalik sa linggo ng pagkabuhay. Yan po ay Marso at 31. Alright? Yung Huwebes, Biyernes, Sabado de Gloria, yan po ang pahinga din po siyempre nung atin din pong mga kababayan, hindi lamang po ng ilang pang mga estasyon. Siyempre, yan po ay long weekend po. Kaya nga po patuloy ang pagdagsa ng mga pasero sa iba't iba pong terminal sa bansa, yung mga magsisiuwian po sa kanilang pong mga probinsya ngayon pong Semana Santa. And speaking of Semana Santa, ay bukas naman po sasalubong sa mga motorista, sa mga consumer, ang big time oil price hike. Bukas po yan, Martes Santo, simula po ng panibagong kalbaryo patungo po sa eto matindi, patungo sa mataas na presyo. Kala nyo sa Golgota, ha? Ayon kay DOE Assistant Director for Oil Industry Management Bureau Rodela Romero, piso at 90 sentimos hanggang, grabe, laki ho talaga nito, 2 at 10 sentimos ang itataas ng presyo ng kada litro ng gasolina. Piso at 35 sentimos hanggang piso at 50 sentimos naman sa kada litro ng diesel, habang piso at 40 sentimos hanggang piso at 50 sentimos sa kada litro ng kerosene o gas. Ipinaliwanag ni Romero na batay ito sa resulta ng 4 na araw na trading
sa global market. At maidagdag lamang ho natin, bukod pa ho dyan, yung pagtaas po, marami pong factors yan. Marami pong factors ang nag-udyok upang tumaas po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Yung kaguluhan po dyan sa Middle East, yung patuloy po na pangaharang ng mga rebelding Houthi dyan po sa Red Sea o sa Gulf of Aden ng mga barko. Partikular po yung mga oil tanker na naglalabas-masok sa Middle East. Diyan po dumadaan sa Red Sea, lumalabas po ng Gulf of Aden, patungo at palabas po ng Indian Ocean. Yan po ang ilan sa mga dahilan. At syempre, yung pagbabawas po ng supply ng OPEC, yung Organization of Petroleum Exporting Countries, sa pangunguna po ng Saudi Arabia, at yung pag-atake nga po diyan sa Russia. Ang Russia po ay isa sa mga nangungunang oil producer sa buong mundo. Pinoy Gising! Samantala, wala namang plano ang transport group na Piston o pagkakaisa ng mga sama ng chopper at operator nationwide na maghain ng petisyon para sa taas pasahe. Sa gitna na nga rin ang nagbabadyang panibagong big-time oil price hike bukas. Ayon kay Piston President Modesto Camo Di Floranda, bagaman karapatan ito ng mga driver at operator, iniisip din nila na mahirap pa rin ang kalagayan ng publiko dahil sa kakulangan at kakapusan ng kinikita. Gayunman, nanawagan ang Piston sa pamahalaan na pag-aralan eto na nga ho, yung matagal na pong pinapanawagan, inaagiw na panawagan ng mga transport group na tanggalin ang buwis sa mga produktong petrolyo. Kapatid na tataas ng higit piso ang presyo ng diesel. Bukas. Pinoy Gising! Kasi diesel po ang gamit ko ng ating mga jeepney driver. At magkakasa naman ng kilos protesta, ito pa, transport group pa rin ho ito. Magkakasa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo ng transportasyon sa UP Hostel University Hotel. Mamaya po ito alas 9 ng umaga upang ipanawagan sa gobyerno ang kanilang hinaing sa sektor ng transportasyon. Sila po ay tumututol sa hakbang ng LTFRB na dagdagan pa yung mga bumabiyaheng motorcycle taxi, lalo po dito sa Metro Manila. Ayon kay June De Leon, ito po ay mula po sa grupo ng mga rider, tumatayo pong spokesman ng mga koalisyon ng mga motorcycle taxi. Malaki na ang nagiging epekto sa kanilang hanap buhay ng mga motorcycle taxi o MC taxi. Masyado na raw marami. Iginit naman ni Ariel Lim ng tagapagsalita ng NACTO-DAP Coalition, dapat pag-aralan muna ng LTFRB ang tamang bilang ng mga MC taxis at bigyan ng proteksyon at kasiguraduhan ang kanilang mga driver at operator upang hindi mamatay ang kanilang hanap buhay. Kikisa rin sa nasabing rally ang mga iba pang transport group gaya po ng Pasang Mazda, Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, LTAP, Association of Taxi Operators of Metro Manila, Inland Haulers and Truckers Association at National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Associations of the Philippines, kung saan sasama din ang Lawyers for Commuter Safety and Protection at Motorcycle Rights Organization. Pinoy Gising! Paparimpaksa ng mga balita, maaga naman bumiyahe pauwing probinsya yung ilang pasahero upang makaiwas sa siksikan at mahabang pila sa mga terminal ngayong Semana Santa. Sa PTEX o Parañaque Integrated Terminal Exchange, umabot na sa 49,000 biyahero ang dumagsa kahapon lamang po ito. Pagdating dito, inihayag naman ni PTEX spokesman Jason Salvador na inaasahang darami pa sa Miyerkules hanggang Huwebes ang mga daragsang pasahero sa PTEX. Mayroon ding mga Police at Bureau of Fire Protection Assistance Desk upang tutukan ang seguridad ng mga biyahero sa nasabing terminal. Sa Ninoy Aquino International Airport, may mangilan-ngilan ng mga biyahero at tuloy-tuloy na ang pag-iikot ng PNP sa loob
at labas ng NAIA. Okay pa rin niya, naka-heightened alert na ang 44 na airport sa bansa ngayong Semana Santa. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, inatasan na nila ang lahat ng kanilang service chiefs at airport managers na tutukan ang operasyon, pati yung komunikasyon 24 oras. Pinaiiral din ng CAAP ang no-leave policy sa mga tauhan upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero. Nakipag-ugnayan na rin ang CAAP sa local mga LGU, gayon din sa PNP Aviation Security Unit, Office of Transportation Security o OTS, at mga mananakay lalo na sa mga check-in counters. Pinoy Gising! Ibinabala naman ng Bureau of Immigration ang e-travel scam o binalaan ng Bureau of Immigration ang publiko laban sa mga naglipa ng e-travel scam ngayong Semana Santa. Sabay nito naglabas ng abiso ang BI laban sa mga scammer na nagpapatakbo ng mga peking website at naniningil ng bayad para sa pagpaparehistro sa e-travel. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, ang pagpaparehistro sa e-travel platform ay walang dapat na bayad. Wala raw bayad yan. Hinikayat din ang ahensya na magparehistro lamang sa pamamagitan ng official website ng gobyerno sa e-travel upang maiwasang mapitag sa patibong ng mga manggagancho. Pinoy Gising! Pinagting na rin ng Philippine Army at Philippine National Police ang seguridad ngayong Holy Week. Ayon kay Philippine Army spokesman Colonel Louis De Maala, titiyakin nila ang seguridad ng mga komunidad na hindi maabot ng mga pulis. Ipinag-utos na rin ni Army Commanding General Commander Lieutenant General Roy Galido sa mga ground commander at field unit na i-monitor ang sitwasyon sa kanilang lugar. Handa rin ang militar na tiyakin ang kaligtasan sa mga pampublikong lugar, mga tourist destination tuwing Semana Santa at mga checkpoints. Pinoy Gising! I-deploy naman ang mga medical personnel sa iba't ibang transportation terminal ngayong Semana Santa. Ito'y sa gitna nga ng inaasang pagdagsa ng mga biyahero na magsisiuwian sa kanilang mga probinsya. Ayon sa MMDA, naka-standby na mga medical personnel at mga ambulansya upang magbigay ng medical attention, tulong medikal. Idinagdag pa ni MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes na magde-deploy din sila ng 2,200 tauhan sa mga pangunahing kalsada, transportation terminal, lalo po sa mga bus terminal at iba pang lugar sa Metro Manila upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero. Pinoy Gising! Sa iba pa ring balita, kinumpirma ng legal counsel ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na si Atty. Ferdinand Topacio na matatagalan pa bago makabalik ng bansa ang kanyang kliyente. Ayon kay Atty. Topacio, ito'y dahil pinalawig pa ng korte sa East Timor o Timor-Leste ang detention o yung pagkakakulong sa sinibak na kongresista. Binigyan po ng hanggang maximum na po ito ng hanggang 15 araw o hanggang sa matapos ang paglilitis. Nabatid na umalis na sa Timor-Leste ang Philippine delegation. Nakabalik na po sila na pinangungunahan ni National Bureau of Investigation Director Medardo De Lemos matapos mapag-alamang hindi pa maiuwi sa Pilipinas si Teves. Pero yung si Timor-Leste President Jose Ramos Horta ay kanya pong iginiit na dapat ng paspasan ang pagpapauwi, pagpapadeport kay dating Congressman Arnie Teves. Pinamamadali na po ni Timor-Leste President Horta yung deportation. At ibinunyag din ni Atty. Topacio na sinubukan ng delegasyon na ipahiya umano
at harasin ang dating mambabatas sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan nito habang nakakulong. Samantala, nakatakda namang magpatuloy ang pagdinig ng mga otoridad sa East Timor sa kaso ng sinibak na kongresista ngayong araw. Pinoy Gising! Pinag-aaralan naman ang kampo ni dating Congressman Arnie Teves Jr. na dumulog sa United Nations Commission on Human Rights Council. Ito'y dahil sa sinasabing panggigipit ng pamahalaan ng Pilipinas sa karapatang pantao ng pinatalsik ng mambabatas. Ayon kay Atty. Ferdinand Topacio, abogado ni Teves, hindi pa nagsisimula ang investigasyon, isinasangkot na ang dating kongresista sa mga kaso. Ayon kay Topacio, tinanggalan din ng security ang dating mambabatas. Kaugnay nito, magsusumite naman ngayong araw sa Timor-Leste ang legal team ni Teves na mga argumento para depensahan siya at muling hihiling ang nasibak na kongresista ng political asylum. Si Teves po ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 10 iba pa. Pinoy Gising! Sa oras na 18 sandali makalipas ang alas 4 ng morning, sa pagkakataon ito tayo po ay tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report! Okay po, sa Semana Santa, DOTR at MIAA handa na para sa Oplan Biyaheng Ayos ngayong mahal na araw. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 45, Raul Esperas. Handa na ang pamunuan ng Department of Transportation, gayon din ng Manila International Airport Authority sa pagpapatupad ng Oplan na biyaheng ayos ngayong panahon ng Semana Santa. Sangayon kay Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines, ang sabing Oplan ay kanilang ipapatupad base na rin sa direktiba ni DOTR Secretary Jimmy Bautista. Sinabi ni GM Ines na tinatayang mahigit sa 1 milyong mga pasahero ang dadagsa sa paliparan, kung kaya't payo sa mga umaalis o aalis na pasahero ng mga international domestic flights na maging maaga sa kanilang mga pagbiyahe upang hindi maipit sa mahabang pila sa immigration, gayon din sa mga security checkpoint. Idinagdag ni Ines, walang bago sa kanilang paghahanda at inaasahan na magiging normal ang paglipas at pagdagsa ng mga pasahero sa panahon ng Semana Santa, at nakananawagan sa publiko na i-report agad kung sakaling meron silang mga impormasyon na maaaring makatulong sa puspusang seguridad na ipapatupad sa paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, DWIC. Samantala, 4th Infantry Division nakiisa sa ika-127 founding anniversary ng Philippine Army. Ang pag-uulat naman mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Nakiisa ang 4th Infantry Diamond Division ng Philippine Army sa simultaneous flag raising ceremony na pinangunahan ni Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido sa pamamagitan ng video teleconference sa Fort ID Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro. Isinagawa ang seremonya bilang bahagi ng 127th founding anniversary ng Philippine Army. Isaan nilang grand commemoration ang okasyong ito dahil sa mayamang kasaysayan at makabuluhang kontribusyon ng militar sa peace, security, and development ng bansa. Muli namang tiniyak ni Lieutenant General Galido sa mga Pilipino na mananatili ang kanilang commitment at dedikasyon para patuloy na isulong ang peace and security ng Pilipinas. Present naman sa karimpulad na event na isinagawa sa Kapas Tarlac ang mga high-ranking officials, veterans at active service members mula sa iba't ibang Army divisions, kabilang na ang 4th Infantry Division. Ito si Patrol 17, Jopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, patuloy na pagbiyahe ni Pangulong Marcos para sa paglago ng foreign investment sa bansa, suportado ng isang kongresista. Sino yan? Mula kay Patrol 11, Dina Nolasco.
Naniniwala si Kalusugan Party List Representative Ray Reyes na dapat ipagpatuloy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga pagbiyahe nito patungo sa iba't ibang bansa para mapalakas ang relasyong diplomatiko ng Pilipinas at matiyak ang dayuhang pamumuhunan sa bansa. Ayon kay Reyes, mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng Pangulo sa ibang mga bansa lalo na sa pagsulong ng rule-based international order at pagpapalakas ng trade at labor relation. Anya ang Pangulo ang mukha ng Pilipinas na dapat magpakita na handa ang Pilipinas na makipag-ugnayan sa ibang mga bansa. Mainit din anya ang pagtanggap kay PBBM at sa foreign community sa kanyang mga foreign trips na nagdudulot ani Reyes ng matatag na relasyon sa ibang mga bansa. Bunso nito, apela ng kongresista sa mga kapwa mambabatas, suportahan ang Pangulo sa pamagitan ng pagtiyak na ang mga legislasyon ay epektibong nakalinya sa representasyon ng Pilipinas. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, 18 enlisted women in uniform kabilang sa 10th ID soldiers na nakakumpleto sa driving orientation and preventive maintenance course ng Army. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Tagumpay na natapos ng 18 enlisted women ng 10th Infantry Aguila Division ng Philippine Army ang 5-day KM-250 at KM-450 driving orientation and preventive maintenance course sa Camp General Manuel Yan Senior sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Konektado ang aktibidad sa National Women's Month celebration na may tamang We for Gender Equality and Inclusive Society. Payag ng Philippine Army hangad ng isinagawang seminar na mapalawak at mapaigting ang implementasyon ng gender equality and inclusivity sa hanay ng militar. Layon din ito na higit na mapahusay ang pagtupad sa tungkulin ng mga organic personnel ng 10th ID upang mas maging matagumpay ang kanilang mga misyon. Sa ginanap na closing ceremony, sinabi ni 10th Infantry Division Brigadier General Feby Lamerez na patunay ang pagtatapos ng training course na kayang umangat at magtagumpay ng bawat military personnel na nakiisa sa aktibidad na ito anuman ang kanilang kasarian o gender. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Si Patrol 17 Jopel Peleño. Tayo naman po ay magtungo. Balikan po natin ang paliparan Cebu Pacific Airlines. Ako, eto may mga bago rin po silang mga eroplano at sila rin po ay handang-handa na rin po para sa Semana Santa. Dagsa po ng mga pasero. Balikan po natin si Patrol 45 Raul Esperas. Dumating sa bansa ang bagong Airbus 321 na neo aircraft ng Cebu Pacific Airlines na galing sa Germany. Inaasahang madadagdagan ang bilang ng mga eroplano ng Cebu Pacific Airlines na gagamit ng sustainable aviation fuel na lubhang mas matipid at mas environment friendly ang sabing eroplano. Ang brand new na aircraft ay bahagi ng panibagong fleet ng Cebu Pacific kung saan umaabot na sa 8 Airbus 330, 36 na Airbus 320 at 20 Airbus 321 at 14 na turboprop aircraft na siyang gagamitin sa mga international at domestic operations ng budget airline na Cebu Pacific Airlines. Sang-ayon kay Carmina Romero, ang sabing eroplano ay inaasahang magagamit hindi lamang sa mga international maging sa domestic flights ng sabing airline. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, DWIC. Okay, maraming salamat si Patrol 45 Raul Esperas. Magbabalik po ang Pinoy Gising. Ang tabay lamang po para sa iba pa mga balita, iba pa mga detalye na baka istorya po maya-maya sa amin pong pagbabalik. Oras
27 minuto makalipas na ang ikapat na ng morning. Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Pinoy Gising ngayon pong Lunes Santo. Teka lang, palala lamang ho natin mga katodos sa ating mga kababayan. Ang PNP po ay naka-heightened alert status na simula ho kahapon ito. Linggo ho ng araw ng linggo ho ng palaspas ho ito, simula ho kahapon yan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, otomatiko po ito, otomatikong ipinatutupad ito tuwing Semana Santa sa lahat po ng himpilan ng PNP nationwide. So naka-heightened alert status na, ulitin po natin, heightened alert status na po ang PNP. Ang Bureau of Fire Protection naman ay naka-heightened alert status na rin po simula March 24, hapon po ito, hanggang sa March 26, Code Blue Alert. Habang Code Red naman po naka-full alert status simula Marso 27 hanggang 31. Ito naman po ay ang Bureau of Fire Protection. So nakatutok po ang lahat po, ang buong puwersa po ng mga concerned agencies ng gobyerno, PNP, AFP, DOTR, maging yung OCD, nakatutok din po ang Department of National Defense, NDR, RMC, sila rin po ay nakantabay nga po sa inaasahang pagdagsa ng libo-libo, daan-libong mga pasahero sa iba't iba pong mga transport terminal. At simula nga po noong Friday ay naramdaman na rin po yung pagbigat ho ng daloy ng trapiko sa ilan pong expressway papasok at palabas po ng Metro Manila. At sa oras nga po na 36 na sandali makalipas ang alas 4 na ng morning. Speaking of OCD, tanggap po tayo ng isa pang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report! Eto, ngayong araw din ho pala ito. OCD maglulunsad ng first quarter earthquake drill ngayon pong umaga. Mamaya po ito. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Magsasagawa ang Office of Civil Defense o OCD ng first quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NSED ngayong alas 8 ng umaga. Kabilang sa mga inaasang dadalo sa event sina DND Secretary Gilbert Teodoro Jr., DOST Secretary Renato Solidum Jr., Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., Department of Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes, AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at DOST PVOX Director Teresito Baculcol. Bahagi ang regular exercises sa inilatag na preparasyon sa inaasang The Big One na mahigit 7.2 magnitude na rindol na maaring tumama sa Metro Manila sa nalalapit na panahon dahil sa mga naging paggalaw ng West Valley Fault. Matatandaan na kamakailan lamang natalakay sa isinagawang Earthquake Summit ng OCD ang siyensya ng lindol at mga dapat na gawing paghahanda. Ukol dito, hinimok naman ng ahensya ang publiko na makiisa sa earthquake drill sa pamamagitan ng live stream na ipalalabas sa Civil Defense PH Facebook page. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may tabalakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala tayo naman po ay tumanggap ng pag-ulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Reports! Daan sa lalawig ng Bulacan, Kakang Louie Angeles sa detalye. Yes, good morning mga kapap. Pinasinayaan ang bagong tayo na Super Health Center sa Barangay Bunsuran, Pandy, Bulacan na pinunduhan ito ng Department of Health
sa halagang 12 milyon sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program at isa ito sa primary care facility ng Universal Health Care Program ng pamahalaan kung saan mayroon itong mga pasilidad gaya ng pharmacies, dental, x-ray, laboratory, ultrasound, labor, ECG at sterile doctor consultation at supply storage. Isa ito sa Super Health Center na pinagawa ng Bulacan sa pamamagitan ni Senador Christopher Lawrence Bongo at itinayo ito sa bahagi ng 5,000 square metro na magiging extension office ng pamahalaang bayan ng Pandi kung saan ay napakalaki ng populasyon sa naturang barangay. Ito si Metro Patrol, Louie Ales para sa Impilang Metodong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, maraming salamat si Kakang Louie Angles. Pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, maaari nang magpa-rehistro para sa Philippine Identification System o PhilSys ang mga batang edad 1 hanggang 4 na taon. Ito ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ay bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na mairehistro ang mas maraming Pilipino kabilang na ang mga menor de edad. Kaya naman hinihikayat ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, ang mga magulang na iparehistro na ang kanilang mga anak. Para makapagparehistro, kailangan lamang na kasama ng bata ang guardian o magulang nito na rehistrado na sa PhilSys. Kailangan din magdala ng mga supporting documents gaya po ng birth certificate, report of birth mula sa PSA at iba pa. Pinoy Gising! Samantala, tanggap tayo ng pag-ulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Isang lalaki patay sa matapos malunod sa Ilocos Norte. Detalye ati di Manong Ronald Idol Capsit Domingo. Sinabi ni Pulis Captain Sigman Benigno, hepe ng PNP sa bayan ng Paway, Ilocos Norte, na walang foul play sa naganap na pagkamatay ng isang lalaki sa barangay 26 Waig Upay Abulaw, Paway, Ilocos Norte. Dahil sa pagkalunod nito, kinilala ang biktima na si Artemio Bailon Imang Ligot, 42 years old, isang magsasaka, binata, residente ng kaparehong barangay. Ayon sa saksi na si Ronel Gayonin Pordesa, 25 years old, pumunta siya sa ilog para mag-swimming at kung saan nakita niya ang biktima na nakahundasay. Agad niya nitong ipinalam sa mga kaanak ng biktima, kabilang ang mga opisyal ng barangay, Rural Health Unit, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police na agad namang responde sa pinangyarihan. Batean niya sa investigasyon ay ang biktima at ang kaibigan nitong si Noli, Kabuyadaw Manayan, 27 years old, magsasaka, binata at residente ng parehong barangay, ay sila ay nag-inuman sa bahay ni Noli at nang makaubos sila ng isang bote ng alak ay pumunta sila sa ilog upang lumangoy. Aniya natulog si Noli malapit sa ilog habang hindi niya nakikita ang kanyang kasama. Sa pagkatong iyon hanggang sa umuwi siya ng tanghalian nang hindi niya namalayan, hindi pa umuwi pala ang biktima. Sinabi ni Captain Benigno na na-recover ang bangkay ng biktima sa ilog kung saan isinagawa ang physical examination ni Dr. Jeremy Pamo, ang Municipal Health Office ng Paway, Ilocos Norte. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pa balita, abot sa 7,000 kwalipikadong residente ng Agusan del Norte na binubuo ng mga magsasaka, estudyante at maliliit na negosyante ang tumanggap ng cash assistance at iba pang tulong. Mula ito sa mga programang isinulong ni House Speaker Martin Romualdez at ng Kamara, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Sabay sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa Agusan del Norte, ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng Farmers Assistance for Recovery and Modernization of Farm, Integrated Scholarships and Incentives Program for the Youth at Startup, Investment, Business Opportunity and Livelihood. Aabot sa 2,000 benepisyaryo ng farm ang nabigyan ng tig 2,000 pisong financial assistance na mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Pinagkalooban din ng mga benepisyaryo ng tig 5 kilong bigas sa isang simpleng seremonya sa Villa Paraiso Covered Court sa Barangay Ampayon, Butuan City. Dumalo naman sa nasabing aktibidad sina Speaker Romualdez, Senator Bong Revilla, Agusan del Norte Representative Jose Joboy Aquino II at mahigit 6 na pupang kongresista. Pinoy Gising! Inatiran din ng tulong ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa Oriental Mindoro sa pagsisikap din ni House Speaker Martin Romualdez, DSWD at Tingog Party List. Ipinaabot sa 402nd Infantry Brigade ng Philippine Army at Police Regional Office sa 4B ang 300,000 pesos na halaga ng ayuda o 200,000 pesos para sa pagkain gaya ng bigas, delata at noodles at 100,000 pesos financial assistance. Pinangunahan ni Deputy Secretary General Sofonias Gabonada Jr. na siyang kumatawan kay Speaker Romualdez ang pamamahagi ng tulong sa mga unipormadong hanay. Tinanggap naman ito ni Brigadier General Adonis Ariel Orio para sa Philippine Army habang si Brigadier General Kirby Craft, General Kirby Craft naman para sa PNP. Kamakailan ay bumisita ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa Oriental Mindoro upang hihatid ang nasa 1.2 billion pesos na halaga ng financial assistance at serbisyo ng gobyerno sa mga residente. Pinoy Gising! Tayo naman po ay tumanggap ng pag-uulat mula sa Bicolandia. Ronda Probinsya! Police report mula ho dyan sa Camarines Sur High Value Individual na hulihan ng mahigit kalahating milyong pisong shabu. Detalye ihatid ni Melvin Machado. Isang high-value individual ang 52 years old na si Alias Francis, residente ng Zone 2, San Cirilo, Pasacao, Camarines Sur, na inaresto ng mga operatiba mula sa Police Provincial Intelligence Unit ng Camarines Sur Police Provincial Office at nakumpiskahan ng kabuuang 76 gram lang pinaniniwalaang shabu na may katumbas na halagang 516,800 pesos. Ayon sa hepe ng Pasacao, Camarines Sur si Police Chief Inspector Lopez, magatakal na umanong nasa lista ng PNP ang pangalan ng suspect na nagbebenta ng illegal na droga sa bayan ng Pasacao, Camarines Sur. Dahil marami umano ang magsisiuwian ngayong bakasyon at marami ding dumarayong ekskursyonista sa mga resort sa Pasacao, Camarines Sur, ay posibleng sinasamantala nito ng mga suspect ang pagkakataon. Ngunit hindi umano magpapabaya ang mga otoridad na mahigpit na magmamonitor sa kanilang illegal na aktibidad upang mapigilan ang pagkalat ng illegal na droga. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Muli po magbabalik ang Pinoy Gising makalipas lamang ilang mga paalala oras. 13 minuto pa sumapit ang ganap na alas 5. Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa uling bagay na po ng Pinoy Gising. Tanggap po tayo ng isa pang pag-ulat mula pa rin sa labas ng Himpilan. DWIZ Patrol Report! Akusasyong gustong gipitin ng mga opisyal ng gobyerno si dating Congressman Teves. Itinanggi ng NBI. Detalye ati ti Patrol 5 Aya Yupangco. Mariing pinabulaanan ni NBI Director Medardo De Lemos ang bintang ng legal counsel ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. na gustong iharas ng mga opisyal ng gobyerno ang dating kongresista. Kasunod ito ng larawang hawak ng NBI matapos ikulong si Teves na ayon sa mga abogado nito ay patakas umanong kinunan ng picture.
Pero ayon kay De Lemos, mismong si Timor Leste President Jose Ramos Horta ang nagbigay ng pahintulot sa mga opisyal ng Pilipinas upang kunan ng litrato ang dating mambabatas. Gagamitin na niya ito para sa proof of life documentation dahil hindi pa makakauwi si Tebes hanggat hindi natatapos ang proseso sa kanyang deportation. Sabi ni De Lemos, posibleng umabot ng hanggang 40 araw bago matapos ang deportation process kay Tebes. Ito si Patron number 5. Ayaw yung pang para simple metodo ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, nalilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Tanggap naman tayo ng isa pang police report mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Robbery suspect nakapagbarilan sa mga pulis patay mula Calabarzon. Detalye hatid ni Arman Campe. Kumantang sa madugong enkwentro ng dapat sana'y maayos ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng isang robbery suspect na manlaban ito sa mga pulis sa barangay Matingay 1, Lemery, Batangas, linggo ng gabi. Kinilala namang pulis ang suspect na si Alias Roman, 28 anyos at residente na nabanggit na barangay. Ayon kay Police Major Jervis Soriano, Chief Intelligence Officer ng Manila Police District, bit-bit nila ang dalawang warrant of arrest sa dalawang kaso ng robbery ni Roman na inisyu ng RTC Branch 161 at 268 ng Pasig City. Kasama ng operatiba ng Batangas PNP, tinungo ng mga otoridad ang bahay na pinagtatagwan ng suspect, subalit bago pa man makalapit ang mga pulis, sinalubong na sila ng mga sunod-sunod na putok ng baril. Dito na nagkaroon ng palitan ng putok na humantong sa pagkamatay ng suspect. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa impilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alright, maraming salamat si Arman Campe mula po dyan sa Calabarzon. Sa iba pa ring balita, iminungkahi ni Dr. Tony Liacion, Independent Health Reform Advocate, ang pagde-deploy ng mga mobile clinics sa bawat barangay sa bansa ngayong Semana Santa. Ayon kay Dr. Liacion, malaki ang tsansa na kumalat ang kaso ng pertussis at sa mga karatig lugar, lalo po sa Quezon City, na una nang nagdeklara ng pertussis outbreak. Kaya naman dapat anyang samantalahin ng DOH ang Holy Week kung saan karamihan ng mga Pinoy ay nasa kanilang pong mga bahay upang magkasanang malawakang pagbabakuna laban sa nakahawang sakit. Ang tinatamaan usually mahihirap eh. Pag mahirap ka, wala kang pera, hindi ka makapunta sa doktor. So ang best kasi niyan is mobile clinics where the doctors ng Department of Health and even the municipal or city health officer will go to the poorest barangay and then dalhin doon yung klinika. Tapos yung mga may sakit, di bigyan na antibiotic. Ang iba naman bakunahan. That's the way to do it. Kasi in the COVID, I think ang failure kasi natin, pumipila silang pupunta. Pag mahirap ka, wala ka ng pamasahe, wala kang konsulta. So, ang hirap yan. So, dapat meron kang mobile vehicle that will go around muna the most underprivileged areas. Iginit naman ni Dr. Tony na dapat nang ideklara ng DOH ang pertussis bilang semi-urgent at magkasana ng joint meeting kasama ang mga lokal na pamahalaan upang bumuo ng blueprint kung paano mapipigilan ang paglobo ng kaso ng nasabing sakit sa bansa. Pagpasok na naman na bisihan, nakakalimutan na naman yan kasi dadating na naman ng mga national issues, dadating si Congressman Tebes, madadivert na naman, okay, Pastor Kip Buloy. So, aagaw na naman yan sa media attention. So, I think dapat ngayon, week na to, dahil merong ng deklarasyon ng Quezon City, mag-declare na rin si Department of Health ng semi-urgent. Kasi sooner or later, doon din pupunta yan eh. So, dapat anticipatory tayo. Para sa ganon, kung dumating man yung dilubyo, ay hindi tayo naghahabol kasi may blueprint na tayo. Yan po ang tinig ni Dr. Tony Liacion, Independent Health Reform Advocate sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Kumbiyansa naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi maaabuso ang paggamit ng medical marijuana sa oras na maisabatas ang Senate Bill 2573 o Cannabis Medicalization Act of the Philippines. Binigyang din ni Senador de la Rosa na sa ilalim ng legalisasyon ng medical marijuana, mas matututukan na
ng pansin ng pamahalaan ng usapin hinggil dito kaya't posibleng tuluyan ng masawata ang iligal na paggamit ng marijuana. Kaugnay nito, ipinaliwanag ng mambabatas na ang pag-aproba ng DOH at PIDEA sa medical cannabis ang nakapagkumbinse sa kanya na suportahan ang panukalang patas. Maganda man yung pictures ng mga safety pictures doon sa batas na hindi siya maabuso. Kahit ngayon, kahit na hindi natin i-allow yung medical cannabis na yan, meron naman talaga gumagamit ng marijuana, di ba? At hindi pa natin yan na-address lahat yan. So, ito kung lalabas ng batas na ito, ay baka matuunan na pansin yung ibang nakalusot yan ngayon. Masasawata pa dahil dito, yung medical cannabis na ito. Ako, naawa na ako doon sa mga nangangailangan. Mabaka na pwede makinabang dyan sa gamot na yan. Naawa na ako. Plus the fact na sumuporta na dyan yung PDEA at DOH. Yung kanilang stand dyan is okay sila. They support that particular measure. Kaya nakumbinsi ako ng gusto na maganda itong kalabasan itong batas na ito. Yan po ang tinig ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Samantala, pinag-iingat na ng pag-asa ang publiko ngayong opisyal na nga pong idineklara ang tag-init. At ayon sa pag-asa, makararanas po ng mainit na panahon ng Pilipinas sa loob ng 8 oras ngayong pagtatapos o sa pagtatapos ng Marso o ngayon pong huling linggo ng Marso, Holy Week. Kaugnay nito na itala ng pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa Bacnotan, La Union na umabot ng 46 degrees Celsius kahapon. Ito po ay heat index po ang tinutukoy rito ng pag-asa. Nakapagtala naman ng 36.5 degrees Celsius sa San Jose Occidental Mindoro habang 33.7 degrees Celsius sa Metro Manila. Pinoy Gising! Alright mga katodos, wala na po tayong oras. Sumasapit na po tayo sa ating pagsamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Lunes Santo. Ngayon po ay huling Lunes na ho pala ngayon sa buwan ng Marso 25 taong 2024. At eto, bago namin kayo bitawan, pasadahan ho muna natin ang isa pong patama quote for the day. Lahat ng bagay na nakukuha sa maling paraan, babawiin din sa mas masakit po na paraan. Ay siyang tunay naman po. Kung ano po ang iyong kinuha sa maling paraan, sa masamang paraan, yan po ay babawiin sa iyo anumang oras, anumang araw ng nasa itaas. Kaya nga parang kanta yan eh. Diba? Kung alam niyo ho yung kanta ni Bette Midler na From a Distance, diba? God is watching us. Lahat po ng ating pong ginagawa dito sa mundong ibabaw, yan po ay nakikita po ng nasa itaas. Kaya't masama o mabuti, lahat po yan ay nakikita po ng ating pong Panginoon. Kaya lahat po ng bagay na nakukuha po natin o kinukuha po natin sa maling paraan, yan po ay sa anytime pwede po yan bawiin, pwede po yung kunin sa iyo, mas masakit pa ho na paraan. Ito, bigyan ko lamang ho kayo ng example. Halimbawa, ako, nakapulot ako ng 100 piso. 100 piso, hindi ko na binalik, hindi ko naman kilala kung kanino itong pera na ito. Inangkin ko, diba? Pero after a few days, nawalan ako ng pera. Pero alam nyo kung magkano? 500. Diba? Mas malaki yung kapalit ho niyan. Diba? So, kahit katiting lang ho na maliit na bagay na ginawa ho ninyo na sa masamang paraan, mas malaki po ang balik ho niyan. Ang tawag ho dyan ay karma. Law of karma po ang tawag ho dyan. At gumawa ho tayo ng mabuti sa anumang paraan, sa anumang paraan na makakaya po natin. Gumawa ho tayo ng mabuti anytime, anywhere. Libre naman ho yan. Diba? Gumawa ho kayo ng mabuti. Ang sukli ho niyan, mas malaki. Yan, mas maganda po ang sukli po niyan. Galing po sa itaas. Amen? Totoo po yan, maniwala ho. Lalo pa, ngayon po ang Semana Santa. Ngayon po, magtika-tika ako, tayo po ay mag-ayuno, bigyan daan po natin ang pagninilay-nilay po. Tayo po ay
manalangin, tayo po ay magmahalan din, of course. Huwag mo natin kakalimutan yan. Alright, salamat po sa ating mga nakasama sa News Center, sa lahat po ng bumubuo ng DWIZ LU23. Ito po yung lingkod, Drew Nasino. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat po sa ating mga suking taga-subaybay, mga magsisi-uwian po sa kanila po mga probinsya, sina Kuyang Mon Samson ng Manila Bulletin. Marami din po salamat sa mga taga Laguna, mga taga Santa Rosa, Laguna. Good morning po sa inyo, mga katodos po natin. Si Mike Montero, Del Franzuela, Lur, Roasol, Hideyoshi Hasigawa, Jaylon, Marilu, Tupas, mga magsisiuwian din naman po, galing naman po sa ibaing dagat, Marilu Tupas mula Hong Kong, Ramon Abadillo, Albert Hernandez, Shirley Beo, Nelson Malinaw at Susan Heronimo. Susunod na po, makakasama po natin sa Arangkada Balita si Miss Judith Estrada Larino. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ Regional Integrated News Nationwide. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! DWIZ Pinoy Gising!